The first time I heard of your product is when his friend introduced it to us. Kinuwento na sa amin yung naging effect sa kanya ng product nyo. He is diabetic and he was hospitalized because he is partially blind already. May gangrene yung lower extremities niya. And na 50-50 siya sa hospital. And then, he took complete 8 capsules a day, yung initial. Yun ang prescribe sa kanya. Ako yung doctor doon daw yung sa kanya yung nag-prescribe sa kanya. It was also a doctor. So, pinascribean siya ng 8 capsules a day. Tapos, after 3 days, nag-dry up daw yung niya, yung kanyang gangrene. So, hindi na amputate yung kanyang leg. And then, we tried the product first. Bumili siya ng leave-in, yung coffee nyo, and then yung complete. So, kasi nung may problem ako sa cyst, I have breast cyst, and then may solid nodule, multiple, and then one of those was a solid nodule na kailangan nang i-operate. Kaya ayoko magpo-opera. So, I tried it kasi I saw it dun sa friend niya na ganun yung drastic yung recovery talaga niya. So, I tried it for yung 1 box lang muna. 1 box is 30 capsules lang. I tried it. Yung 1 box lang na yung inubos ko, nagpa-ultrasound ako. It turned out na negative na. Hindi na makita nung doctor sa ultrasound yung nodules. Kaya nun, after that, tinuloy ko yung pag-drink ng complete. It was a vehicular accident that happened October 3 in the Anghare, Alabang, Cavite area. I was driving all alone. There was this. I had that accident, and the next thing I knew, wala na akong malay noon. I ended up here at San Juan de Dios Hospital at the intensive care unit. I didn't know what was happening. It was really painful. And then yun nga, nawalan ako ng malay. But in a way, I was in comatose. He was in the ICU for 9 days. So, wala talaga siyang memory about yung nangyari sa kanya. His brain was swollen. Yung sabi ng doctor, swollen yung brain niya. Ang sabi ng doctor, it will take 6 months daw para makarecover, to remember. Sabi ng doctor. Noon sa ICU, hindi alam nung mga doctors na pinapainom ka siya nung complete. Kasi siya nakita ko yung effect sa akin. So, binigyan ko siya. Remarkable yung yung recovery niya. Gumising siya. Tapos, nagulat din yung doctor niya sa recovery niya na parang biglaan. So, hindi na siya hindi na nag-operate yung doctor. Hindi na kinailangan ng operation. Sabi ng doctor, maswerte siya. Saka nagulat din yung doctor na ganun kabilis yung recovery niya. Kasi nag-start na nag-swell down yung swelling sa brain niya. He stayed there for 2 more weeks sa hospital niya. Pero during those 2 weeks na yon, nag-improve yung memory niya. Nakilala na niya ako, alam niya yung pangalan ko, alam niya yung pangalan ng mga anak namin, pati yung mother niya, alam niya yung pangalan. It started sa mga names. They can even text. Nakatext mo siya sa hospital, nagulat ko doon. Nakakatawag siya. Dati nung hindi niya ma-recognize kung ano yung cellphone. Hindi niya alam kung ano tawag doon. Kasi I believe na kaya kahit 2 capsules So kahit na basta regular lang, na continuous din yung intake niya nun, I believe na makaka-recover siya. At saka dati may complaints of headache. Pag medyo late na during the days, masakit yung ulo niya, masakit, saka malabo yung mata niya.
Ganun. Tapos, nung C24/7 na yung tinitake niya after a month, January na yun, na-observe niya na hindi na sumasakit yung ulo niya. Tapos, medyo hindi na ganun kalabo din yung mata niya. Hindi ako na-surprise na positive yung effect niya. Alam ko na ganun yung magiging effect sa kanya. Kasi na-prove ko na sa sarili ko na nakakatulong sa kanya yun. So, kumbaga, waiting na lang. Yung time na lang will tell. Yun na lang inaantay ko, yung time na dumating na makaka-recover siya, na mariregain niya yung memory niya. Ngayon, unti-unti, after nang nagtitake pa rin siya niyan, 3 times a day na, yung C24/7. Oh, I'm glad na mayroong product na C24/7 na food supplement na that can help us, especially my husband, to recover dun sa temporary na memory loss niya. Doon ko lang nalaman na all the time, the reason why I had a very fast recovery, it was because of this product of AIM Global. And I knew for a fact, yes, okay, I should have died. That was given. I should have died. And I know the Lord gave me a second chance in life. The important thing is I'm back. I'm back with my life because of the Lord, and I have a strong life, a new life, very strong and very happy because of C24/7. Noong 2006, nagkaroon ako ng prostate cancer na. Ngayon, nung paulit-ulit na linalagyan ako ng catheter na hindi ako makaihi, inopera ako doon sa FEO noong May 22, 2009. Pabalik-balik ako sa ospital na for check-up tuwing 2 check-up ng 1 linggo. Wala rin akong walang pagbabago, lalong sumasakit. Maraming klase, mahapdi, makirot, masakit pag lumabas yung ihi ko, pag huminto yung ihi ko, masakit, makirot, ganun ho. Halos hindi ako makatulog magdamag, nagtitiis lang ako. Lagi akong nakahiga, maski na nung pumunta sila nung dito, hindi ako makatagal ng mga 10 minutes na nakaupo ng ganito. Saka yung pagpunta ko sa FEO, pag pumunta ako, gagastos ako ng 5,000 punta ako. Dalawang beses ako pumunta sa loob sa linggo. Kaya ngayon, naghihirap na ako, wala na akong pambili ng gamot ko. Marami akong pinagdanan, ECG, ultrasound, urine culture, PSA. Nung kinukulit ako yung pamangkin ko na mag-take daw ako ng gamot na ito, hindi ko pinapansin. Pero nung talagang mahirapan na ako, sinubukan ko na pumayag ako. Ngayon, binigyan ako ng isang box. Katapos, nung naubos ko yung isang box, medyo gumaang yung pakiramdam ko. Kaya inulit ko na naman, nagpabili naman ako ng isa. Ito, C247, ito ang nagpagaang sa katawan ko, yung sakit ng nararamdaman ko na hapdi, kirot. Dahil po dito ay nakakalakad na ako, nakakapunta na ako yan, nakapapasya-pasya ako dito sa lubang bahay ko. Walang paldos siguro ito kasi naranasan ko na ito. Kaya may papayo ko, yung may sakit, subukan nila. Walang mawawala. Praise God, for He gave us the breath of life, a gift precious for survival, so that we could enjoy and rejoice our existence. But when things fail us and illness occurs, how much expense would it pay for? Physically, emotionally, and so much financially. But God made a way.
It was March 18, 2006, when Alliance in Motion Global Incorporated was established here in the Philippines. It also happened to be my 20th birthday. 7 months after, December that same year, I was diagnosed with an illness. I, which just seemed so active and vibrant. There was not a sign that something worse could happen. The disease, though identified, it was rare. No common medical remedy yet known. This is where all of that cost comes in. Even if I haven't witnessed it myself because I was still unaware, I learned eventually that for an average family like us, we have experienced being physically exhausted, emotionally down, and financially drained. My mother fought for every possible cure. She tried every probable treatment. But for a situation like mine, only the product of AIM Global worked out. The rest of all the other synthetic medicines that we have tried before just wasted effort. Because my mom was anxious that I needed to get well soon, she did not hesitate to try this herbal medicine. The product, it was formerly alive, then complete, until the one that we know now as C24/7. And you know, it lives up to its name, complete 24 hours a day, 7 times a week. And if it's so said that God do send blessings in disguise, ours was open to us through the selfless individuals who help us until the end. To it, our deepest thanks to Tatay Edward Hagedorn and his family as well. He is an image of an extraordinary individual who nobly reached down and offered help to people in need with all he had unselfishly, without expecting anything in return. The San Juan family, the Janvi, the spirited youth in you is that same self that moves you to do good by helping others, and your way also to prove that this medicine you've trusted so others will put their trust to it as well was all worth it. To Tita Sheila, to all of us whose hearts been touched of her genuine generosity by sharing her blessings. To Dr. Fred and Tita Sheila, the kindness in you can be clearly shown in the family that you have brought up. We thank you for sharing you to us, for helping us to succeed and also to be healed. And to all those who have helped us during our worst and even until today, and assures us that they will still be there as much as they can. All of you, you are all a blessing. Nowadays, a lot of testimonies are already made known to enlighten us. As for me, I am doing my part. This is my way of saying to you all, I am here with you today, alive, all because we believed in the product. We tried it, and in the end, we proved it to ourselves. My friends, I want to share this all to you because I do have been healed. The last time, the doctor said that there is a possibility that I could remain inert for the rest of my life. But it proved them wrong. Through the power of a life, I regained strength. It did not happen all at once, but the process is slowly but surely. Little by little, the effectiveness is seen. The day, all is well. Given this opportunity, let us not think twice no more. We are confident and salute the capability of the doctors that invented this herbal medicine, and happy as well that it has been introduced here. It sure has helped a lot of sickness and will definitely be able to help more. Sabi nga nila, last January 10, 2011, ikaw na ang susunod. Remember that health is wealth. It is one of God's precious blessings to us. Once we've lost it, it is so hard to bring it back again. So we should take good care of it. Health
is not simply the absence of sickness, it is the wholeness of our well-being. Once again, this is yours truly, Ivy Pacaldo Temavibas, saying, do stay healthy everyone, inside and out. The journey will never end as long as there is a chance. We must grab it and keep on going. I wish you all prosperity, abundance, wellness, peace of mind, wealth, and freedom. Thank you. May God be with us all. Power. Ang aking asawa po ay isang seaman. Talagang nire-require po sila ng kanilang medical examination taon-taon. Lately na lang po na ni-require po sila na examination nila para sa Hepa B. At na-surprise po kami nang nalaman namin na reactive po pala sa kanya ang Hepa B. Nag-second opinion po kami sa ibang doktor and then sinabi na wala nang kagalingan ang Hepa B. Last November po, nagkaroon po uli siya ng medical examination bago po siya umakyat uli ng barko. And then sa amin pong pagtataka, bakit po kami pabalik-balik na pinababalik ng doktor at 3 beses po uli siyang kinuna ng dugo. At nang tinanong namin po ang doktor kung bakit, sinabi po sa amin na non-reactive na yung kanyang Hepa B. Tinanong po kami ng doktor kung anong tinitake niya. At sinabi po namin na complete plus yung white light para po sa liver. And then lately po yung ating C24/7. Naniniwala po kami na sa produkto ng AIM Global ay walang imposible. In 2006, I was diagnosed with myoma, 3.5 cm in size. In 2007, I was informed by my doctor that I should be operated on because it might go bigger. However, I was taking religiously Complete and other AIM Global products. The reason why I did not get operated on last 2007 was because I was afraid to be operated because I had 5 operations, 2 major and 3 minor operations. The family in 2010 decided that I be operated on. So I went to see my doctor friend surgeon and I was advised that before I get operated on, I should get all the necessary laboratory tests, including ultrasound. So I had the ultrasound in Quezon Martires City last December 2010, and to my surprise, I found out that there is no more myoma in my uterus. With the AIM Global products, I was able to save on my operation, which is scheduled January 11, 2011. Through the products of AIM Global, I was able to find myself back to health and back to where I'm now happy and joyous. Nakilala ko itong Alive 2 months ago nung minsang naimbitahan akong dumalo rito para makinig ng seminar. So happened that time hindi talaga ako interesado yung sa mga sinasabi ng speaker. Hanggang after 2 months, tinawagan ako ng misis ko dahil nagtatrabaho ko as a reflexologist. Tinawagan niya ako, sabi niya yung anak ko may sakit, ninalagnat. So umuwi ako, wala sa trabaho, papunta sa aming bahay at nakita ko yung anak ko talaga na inaapoy ng lagnat. So dinala namin siya kinabukasan ng umaga sa doktor, sa private clinic. Ang sabi tonsil lang. So naniwala kami, minom siya ng mga antibiotics.
Pero nagtataka kami, naging worse at sinusukan niya lang yung mga gamot na tinitake niya. So, nagpa siya kami mag-asawa, ang misis na dalhin siya dito sa San Lazaro Hospital. Unfortunately, pagdating doon, inadmit niya siya dahil nagsisimula na bumagsak ang kanyang platelet from 166 na bumaba siya ng 66. So, inadmit siya. Day 1, medyo okay pa siya. Kumakain pa ng konti. Pero after 2 days, hindi na siya talaga tumitikim kahit tubig, hindi na siya nagtitake ng kahit ano. So, ang ginagawa lang talaga ng hospital ay magkabit ng dextrose sa kanya. Doon lang kami umaasa dahil naramdaman namin na dehydrate yung bata. So, sinisikap lang namin siya unang paunti-unti. Parang, sabi ko sa'yo talaga sinusuka niya. Hanggang sa pang 5 days na sa hospital, isang doktor yung nakatingin sa itsura niya dahil may pumasok na isang batang dengue patient din. Nakita yung kaibahan ng anak ko doon sa batang pinasok na mas bagsak talaga siya yung anak ko. So, nung pinapulse na siya, pinupulsan yung kanyang paa, yung kanyang kamay, napaka-weak, napakahina na. Kaya nagsimula ng doktor magtawag ng mga nurse para yung anak ko ay ipasok sa ICU. So, nung nasa ICU na siya, nag-uusap kami mag-asawa dahil nung time na ako nagbabantay sa kanya. Ang nangyari ay inihahanda kami ng doktor for blood transfusion. So, pinaganap ako ng donor, 2 taong donor para sa 2 bag na dugo. So, happened that time wala kami makuha, wala kami pera. So, ang babalikin nurse, ang tinatanong sa amin, nag-bleed na ba? Pero wala nga dugong lumalabas. Maliban sa pumutok na yung mga labi niya, doon nagkaroon ng mga konting dugo-dugo siya. At tinatlo yung suwerong tinabi sa kanya. Maraming mga ginamit na gamot, puro IV o intravenous na tinatawag, sinasaksa sa suwero. Kaya lang, talagang walang nag-effect. Gumamit na rin kami ng herbal at mga ilang mga produkto na inire-recommenda sa amin, isinusuka lang ng bata. So, nag-iisip na ako, nung kinunan siya ng dugo, mula doon sa ringgila, nakita ko kung paano kinuha ng medtech yung dugo, napakalapot niya at maitim-itim. So, nung nakita ko yung dugo na yun, na kailangan pang kalugin ng medtech para ilipat sa isang bote na kung saan testingin yung dugo niya, naalala ko yung seminar ng isang doktor na Dr. Estrita, na kung saan pinakita niya ng isang taong kumakain mga junk food, after 1 hour, lumalapot yung dugo. At ipinakita niya from that demo na nag-take yung matanda ng isang capsule ng Alive. After 1 hour, pinakita yung effect na kung saan yung kanyang blood cell ay naging buhay na buhay. Mula sa pagiging malapot, naging napakaganda ng kanyang dugo. Naisip ko yun, so sabi ko, parang wisdom na rin ng Panginoon sa akin. In that particular time na nasa critical na kalagayan ako, naisip ko, bumili ng Alive capsule. Nung dumating yung misis ko, wala siyang dalang pera, kundi 700, hiniram ko yung 500 niya at medyo parang dalawang isip pa nga dahil wala na talaga kaming pera. Ang aming pag-asa na lang ay salinin siya ng dugo na talagang laban yung loob ko dahil alam ko magiging effect sa bata ng pagsasalin ng dugo, hindi rin mabuti. So, tumakbo ko ng Ortigas, punta ako sa building ng AIM Global sa 3rd floor, nakipag-usap ako sa isang ahente, nakiusap ako at binigyan niya ako ng isang pack, ng isang banig na 10 kapsula yung laman nun. Dali-dali dinala ko sa ospital at pagdating ko doon, ang narinig ko na sabi ng doktor, hindi na siya pwede uminom ng marami, kundi sip lang ng tubig o fluid. So nakita ko, may pagkakataon pa. Iniligay ko sa baso na mga 3/4 lang ang taas ng gatas mula sa baso. Inihalo ko yung isang capsule, pinaras ko mula sa capsule niya, iminix ko sa gatas niya, tinikman ko muna, sabi ko parang lasa mo avocado, pinanin ko sa anak ko. At after 1 hour talaga, nakatutok lang ako sa skin niya, sa labi niya kung ano mangyayari. Yung unang 1 hour na yon, parang walang effect. Maliban sa nakita ko yung labi niya mula sa pulang-pula, naging parang medyo orange siya. Sabi ko, parang pero sabi ko, hindi ako naniniwala walang mangyayari dito. So after 3 hours, pinainom ko uli siya, the same method, pinansip ko lang sa kanya, at nung hindi siya nagsusuka, natuwa ako. So tinuloy ko uli after 3 hours noon, hanggang 5 o'clock in the morning, nag-start kami ng treatment na 5 o'clock ng hapon. 5 o'clock in the morning, nakaka-4 na kapsula siya. Paggising niya, humingi siya ng isang basong gatas, humingi siya ng pagkain, at nakita ko kung paano siya talaga na nabuhay, nagsigla yung katawan niya. Ang nakita kong effect talaga ng Alive, una, yung color ng skin niya. Nakita ko kung paano umepekto yun sa dugo. Pangalawa, yung appetite niya, talagang nabuhay appetite niya, kumain siya. At mula doon sa oras na yun, alas 5 ng madaling araw, hanggang alas 12,
maniniwala ako kasi hindi, maraming pwede magpatotoo sa amin, sa mga kasama namin na sa ICU. Yung anak ko, nasa ICU, pero nagbe-breakdown na siya. So, ganun ka-tremendous yung pangyayari mula nung mag-take siya ng Alive. Naniniwala ako na yung Alive capsule ay ginamit na instrumento ng Diyos. Hindi kami nagsasalita ngayon dahil sa kanong bagay, kundi nagpapatotoo kami upang malaman ng maraming tao na ang produkto na M-Global, especially ang Alive Capsule, ay naging very effective sa aking anak at naniniwala rin ako magiging effective din to sa ibang tao. Guys, grabe. May natanggap kaming text. Meron po kaming isang patient na binibigyan lagi ng complete tsaka ng vida. Siya po nakaratay ng ilang days na po and then pinalabas na po siya ng hospital. Kasi sabi ng doktor, hindi na daw po siya mabubuhay. So, natanggap po namin yung text na yun. Sobrang grabe, ang sarap sa pakiramdam. Kasi, alam mo yung parang ginawa kang instrument ni God para mabigyan ng another life yung isang bata. Grabe talaga, hindi ko talaga makapaniwala. So, nabigay ng complete tsaka ng vida. Ito po pala si Nanay and si Nonay Joshua. Siya po yung sinasabi ko kanina na gumaling po sa product natin si Iglobay. Nay, okay lang po ba? Pakikwento naman po sa amin kung ano po yung nangyari before po siya. Paano po nag-umpisa yung sakit niya? Nag-umpisa yung May 31. Naano siya ng basa ng ulan, tapos kasakit siya ng ordinaryong lagnat. Tapos in-refer kami sa hospital sa city. Pag-refer sa amin doon, sabi nila, ang meningitis daw ng mga laboratories, CT scan, 2 beses yung CT scan, ultrasound, X-ray, yung findings nila, hindi pa nila naalam na hindi lang ordinaryong meningitis. TB meningitis kasi dinala pa daw doon sa Maynila kasi parang nahirapan sila maggamot. Refer kami, linagay kami sa ICU. Sinabi na sa amin ng mga doktor, mga July 15. Sabi nila, parang wala na daw lunas. Sabi nila, yung isa na lang na gawin nila, yung operahan sa utak. Sabi ko sa doktor kung ilang porsyento na mabuhay siya. Sabi ng mga doktor, walang kasiguraduhan na mabuhay. Kasi parang hindi na nila kaya yung lahat ng mga antibiotics nilagay na. Risprobin, mga mahal. Sabi ng asawa ko, huwag na lang butasan kasi kung anong ibigay sa amin ni God, tanggapin na lang namin. Buhay man kung buhay siya. Sabi ng doktor, mapirma lang kami kung lalabas kami kasi hindi na gumaling, lumabas kami. Sabi namin, sige pa pirma. Tanggapin na lang namin kung ano bigay ni God kung mamatay mo. Kasi wala na kami yung choice. So, nung mga ilang weeks po kayo sa hospital? 46 days. Sa 46 days wala po talaga nangyari? Walang nangyari. Mga malapit half million yung gastos. Tapos, nung nakalabas po kayo ng hospital? Paglabas namin ng hospital, saka si Ma'am Arlene. Kita kami sa doktor, sa clinic. Sabi niya, maniwala kung hindi. Sabi ko, sige, punta kayo sa bahay. Yung video po ni Ivy, yung gumaling din sa meningitis. So, doon po kayo nabuhayan ulit ng pag-asa. Sabi ko, galing yan. Kasi, yun po, sobrang nakakatapak talaga ng puso. Sobrang, nung nabasa po namin yung text mo, sobrang, yung mga balahibo namin, as in. Kasi, first time po talaga namin na, kasi hindi namin ina-expect talaga, grabe yung, niya yung nakita namin yung una pa talaga pagpunta sa bahay. Sobrang, di ba yung niya talaga siya, yung sobrang payat na. yung mga nerves ko, hindi na siya pumagalaw. Tapos yung tuhod niya, hindi na din ma-stretch. Ano po yung unang ininom niya? yung
itong 3 times a day. 3 times a day. Pag inom niya ng complete na 3 times a day, yung mga nerves niya, parang nagkagalaw. Yun ang tingnan ko yung magalaw. Kasi sabi mo, mga 2 weeks, tingnan ko yung mga nerves niya kung gumagalaw. Tapos, so within 2 weeks lang po ng complete, gumalaw na po yung mga nerves niya. Hindi niya naubos yung isang box lang. And then yung itong Vida. Yung Vida, yung isang sachet, 2 baso, yun lang yung ginamit ng anak ko yung ibigay ng kapatid niya. After po after nang gumalaw na yung mga ugat niya, ano po yung next na improvement? Gumagalaw na yung mga katawan niya, yung tuhod niya na hindi niya ma-straight na. Yun ang nakita kong pangalawang improvement niya. At saka nakaupo. Nakaupo siya makaupo. So total po, mga ilang weeks at parang gumaling na talaga siya? 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. Ito lang po na yun. Salamat una sa lahat sa kay God. Binigyan niya ng pangalawang buhay yung anak ko at saka sa instrumento niya ng mga nagpunta sa bahay, si Ma'am Angel, si Ma'am Arlene, at si Ma'am Girly, at saka si Sir Edwin yan. Salamat sa kanila at sa Complete, sa Vida at sa mga Alliance, in Global Alliance. Salamat sa lahat. Nagsimula ang sakit ko noong January 2009. Isang gabi, biglang sumakit ang aking tiyan, napakasakit. Hindi ako makagalaw, hindi ako lakad, hindi ako makakain, hindi ako makainom. So hirap talaga ako, napakasakit, parang kinurot yung bituka ko. So kinabukasan, nag-decide ako na magpa-check up agad sa doktor. So pagdating ko sa doktor, sabi niya sa akin, kailangan ko raw na mag-ultrasound. So binigyan niya lang ako ng pain reliever. Kaso lalong sumakit, lalong sumakit yung tiyan ko. So kinabukasan nagpa-ultrasound ako kaagad. So ang resulta lumabas na mayroon pala akong 1.6 cm na kidney stone. Pagkatapos noon, binigay ko ang resulta sa doktor. Binalik ko ang resulta. Sabi ng doktor, kailangan ko daw na magpa-opera. Kaso, walang laser dito sa Tagbilaran. So, kailangan pumunta sa Cebu. Wala ko sa kondisyon. So, napakasakit talaga. So, naalala ko yung kapatid ko na meron siyang ini-endorse na produkto. So, tinawagan ko siya. Pagkatapos noon, dumating siya, nakita kami. So, binigay niya sa akin yung C24/7. So, sabi niya sa akin, subukan mo lang yan. Dahil makakatulong yan sa'yo. Sabi niya sa akin, inumin ko raw 6 capsules per day. Ininom ko lang yun. Kinabukasan, naramdaman ko na medyo guminawa yung pakiramdam ko. So, makakain ako, makagalaw na ako. So, pinagpatuloy ko lang yung pag-inom. Hanggang sa dumating ang 5 araw, so after 5 days, napansin ko na wala na talaga akong nararamdaman. So nag-decide ako na magpa-ultrasound ulit. So pagkalabas ng resulta, nagulat na ako, na-shock na ako na nawala na pala yung kidney stone. So sabi sa akin ng doktor, anong ginawa mo? No, sinabi ko sa niya na no, C24/7 lang to. Pagkatapos nung umuwi na ako sa amin, napakasaya ko. No, na-save ko yung pera ko para opera. So hindi na ako na-operahan. Tapos bumuti yung kondisyon ko.
napakalakas ko, bumalik yung lakas ko, napakasigla ko. So nawala lahat. So laking pasalamat ko unang-una sa AIM Global, dahil kung walang AIM Global, walang Sit 24/7. At sa aking kapatid rin, dahil kung wala siya, hindi ako gagaling, hindi ko masubukan yung produkto. Ako noon, tagagawa lang ako Timat at Pulburon. At saka yung asawa ko, security guard dyan sa Metropolis. Ngayon doon kami nakatira, kaso lang nakapunta kaming Cagayan de Oro kasi umuwi kami doon kasi wala na kami pang-upa ng bahay. Umuwi kami doon, pagdating namin doon, nagtatanom lang kami ng kamatis. At saka, naggawa na ako ng yema, pulburon, pinapibinta-binta ko lang doon sa mga school. May isang tao tumawag sa amin, si Dr. Ed Camanto. Tinawagan niya si Roland. Sabi niya, Roland, pumunta ka sa Cagayan, may kapartner ako, nandyan sa hotel, may business akong bago. Si Roland din nagsabi sa akin, inutusan ko siyang magbili ng abono, fertilizer para sa kamatis namin. Ipagbalik niya, wala siyang dala. Ang dala niya, papel lang na may bilog-bilog. Pasok sa kwarto, sabi niya, Dir, halika, yayaman na tayo. O yayaman? Yayaman niya tayo kasi, alam mo, may bago ako negosyo. Ano negosyo mo ito? Yung nakita ko bilog-bilog, nakasulat. Ano ba yung negosyo niya? Bakit bilog-bilog? Tapos huwag ka na maingay, basta yayaman tayo, akong bahala dito. Nag-umpisa ko doon, nagbinta-binta lang ng gamot. Siyempre, binibintahan ko yung mga mayayaman. Kaya bininta ko kina Mayor, tapos kina Mama Marcia, Magallanes, sa Cagayan de Oro. Yun, nagustuhan niya yung gamot. Doon nag-umpisa na nakilala yung Alive. Kaya nagsimula akong kasi hanap na sila sa produkto eh. Yun sa umpisa, sa Cagayan muna kami. Kasi wala kaming pamasahe. Ikot-ikot lang muna kami. Kasi siyempre, walang pamasahe. Diyan muna sa Cagayan de Oro. Tapos pinilapitan namin yung mga kakilala, ayaw. Lapitan namin yung mga pinsan namin, ayaw din. Minsan, manghiram kami ng pera. Pahiramin kami kumpi, tapos sa sunod, hindi na. Pamasahe lang namin yun. Hanggang dumating kami sa Bohol. Nabihan naman sila Dr. Van Cagulada. Tapos, pumunta kami doon, wala kami, siyempre, yung kasama namin, doktor, maraming pera. Nauna umuwi sa amin, kami nagpahuli. Doon na kami natulog sa tarima ng barko, kasi walang pambayad eh. Yung lagayan ng mga prutas, mga isda, doon kami natutulog, nagsapin kami ng karton. Kaya doon. Tapos, na-spread namin yung network. Dahil lumaki kasi nakarekot kami doon. Tapos, doon, ganyan. Tapos, nung ibang mga networker sa Bohol, pinuntahan namin, na nagustuhan yung business, maganda. Tapos, product kasi yung namin, hindi yung business product muna. Pagkatapos, pumunta kami Cebu, pumunta kaming Tacloban. Kaya, lumaki yung grupo namin. Sa umpisa, yung check-in namin, siyempre, maliit. Yung check-in namin, halagang 2.5, tapos naging 10.5, tapos 18,000, tapos lumaki. Ngayon, 1M. Minsan, 800, 1M, basta hindi na pari-pariho. Basta yun, ang pinakamalaki naman cheque, yung nag-check up isang buwan, kasama sa Unilevel, 1.2 million. Sa awa ng Diyos, marami na kami. Yung bahay namin sa Cagayan, 2. At saka may bahay kami, isa sa Bohol. Hindi maganda, at least may bahay kami. Hindi yung masyadong magarang bahay, basta may bahay. Tapos ngayon, sa Manila, may isa na naman ako, may swimming pool. At saka may sasakyan ako 7, yung sasakyan ko. Ngayon, may bago na naman akong kinuha dyan sa Villason na 3.7 million. At saka, yung sa harap namin, nabili ko rin. Ginawa kong parkingan kasi hindi na makapasok yung yung sasakyan namin. Ginawa kong parkingan dyan sa harap namin. Na-realize namin dito na lahat ng pagod namin, lahat ng hirap namin, lahat na rejection sa mga tao, bayad sa AIM Global. Kaya sulit talaga. Na-stroke po ako. 2 beses na ako na-stroke. Ngayon, marami akong iniinom na gamot. Ang akin pong diabetes, 300. Tapos, ang aking high blood, 170, 180 over 100 ang presyon ko. Ang diabetes ko, 300. Tapos may sakit din po ako sa liver. Meron din akong sa kidney, may sakit din ako. At saka may sakit din po ako sa puso. Hindi, take ko po yung mga narvas, yung mga dukpa na yun. Pero ganun pa rin. Bakit mataas pa rin ang presyon ko? 170, 180, hindi bumabaksak na pan. Ang diabetes ko mataas din. Ngayon,
Minsan nagpatoxic ako dun sa Citizen. Nagpatoxic ako. May nag-alok sa akin ng Alive. Sabi niya ganun. Ito po, misis, sabi niya ganun. Mabuti po ito sa mga na-stroke, tsaka magaling po itong Alive na ito. O sige, kukunin ko na yan. Magaling ba yan? Sabi niya ganun. Makakalakad pa ako ng gusto, sabi niya ganun. Pipilay-pilay ako sa niyaya. Meron akong tungkod, yung tungkod sa stroke. Hindi ako nakakalakad. Tinatake kong Alive once before breakfast, 30 minutes before breakfast. Nung linggo ko, nagpa-check up ko ng, ngayon, ang presyon ko ngayon, 130/80. Tapos ang diabetes ko ho, dati 300 yun. Tapos naging 200, naging 100. Ngayon, 120 na lang ang diabetes ko. Kaya, pati yung cholesterol ko, dati umiinom ako ng Lipitor. Ang mahal-mahal ng Lipitor, 60 pesos ang isa. Ininom ko yun ng isang buwan. Ganun pa rin ang aking diabetes. Pero nung nag-take ako ng Alive, ngayon, 110 na lang yung aking cholesterol, humaba. Ganda nga eh. At saka ho, yung Alive, napapansin ko ho, hindi ho ako nag-aalmusal. Magsisimba ako, hindi ako ginugutom. Sabi ko, ba't ako nagugutom dito? Sabi ko, maganda yata itong gamot na ito. Hindi ako nagugutom. Inaabot ako doon hanggang alas 11 ng umaga sa simbahan. Hindi ako ginugutom. Pag uwi ko, tanghalian ang kakain ko. Nakakalakad ako ng straight ngayon, pag-take ko ng Alive. Ayan, sinasama nila ako ngayon. Ang ganda-ganda ng kami. Tsaka, pagising ko sa umaga, sasabihin ko sa salamin, ay, ang ganda ko yata ngayon, gumaganda ko yata ngayon. At saka healthy ako ngayon. Ayun nga nun. At saka marami nagsasabi sa akin, punta ako sa simbahan, ang ganda mo ngayon, Christy. Alive! Alive! Sabi ko, alive dito, alive. Lahat ng kanyang mga laboratory naging normal. Malaki ang pagbabago na nakita namin sa kanya. Yung weight niya, nakita nyo, malusog na siya. Nung before na nag-admit kami sa hospital, ang timbang niya is 24 kilos. Sa edad niya na 8. Napakapayat niya. Tapos yung kanyang kulay, putla. Malalalim ang mata. Puro rashes pa siya. Sa ngayon, makikita nyo, napakakinis ng kanyang mukha. Wala nang rashes, wala na yung mga spots, dark spots sa kanyang mukha at katawan. Isang miracle, no, sa buhay namin na dumating yung Alive. Alive! Nagkasakit siya ng acute lymphocytic leukemia. Nalaman to nung July 2007. Nilagnat lang siya ng 5 days, dire-diretso. Pina-CBC ng doktor ko. Tapos, nung malaman, abnormal lahat ang resulta ng CBC. Tapos, binon marrow siya para malaman namin kung ano talaga yung resulta nung ano. Lumabas sa bone marrow niya is acute lymphocytic leukemia. So, kailangan siya i-chemo for 3 years. Na-hospital siya nag-chemo. Bali, 8 months lang kami nag-chemo kasi bali naubos na yung pera namin. Wala na kaming pagkuhaan ng pang-chemo niya. Kasi maliban sa chemo niya, lagi rin siya ng hospital dahil humihina ang resistensya ng katawan niya. Tapos, 8 months kami nag-chemo nung pagdating ng April, pinuntahan ako ng kasamahan ko. Inintroduce niya yung Alive. Ang sabi niya, magnegosyo daw kami. Sabi ko, hindi ako pwede kasi may sakit anak ko. And sabi niya, mas maganda kasi mas kailangan niya yung Alive. So, ginamit ko muna. Actually, after 1 week lang, iba na yung itsura ng ano niya. Nag-take siya ng 2 to 3 capsule a day. Tapos minintain ko na lang habang tumatagal, mga 2 months yun. Ngayon, ano na lang siya 1 capsule a day na lang siya. Tapos after lagi ako nagpapa-CBC. After 4 months, normal na lahat ng niya. CBC result. Actually, pumapasok na nga siya ulit sa school. Pinapatotoo ko ang naging sakit ng anak ko.
Nang dahil sa Alive, okay na po siya. Normal na po lahat ang result ng CBC niya. I was invited by Mami Redem Alhambra last October 27 in this room with Dr. Victor Escueta. I'm taking Alive 30 minutes before eating, before breakfast, 2 capsules. And in the afternoon, before eating, I'm also taking 2. But now, with 95% of my health and wellness, I'm only taking once a day. After taking Alive for 3 weeks, the result is very fantastic and terrific. Upon undergone medical check-up, the result is great. The result of the complete blood count is almost perfect. Urinalysis is okay. Calcium is all right. Creatinine is also all right. I am very happy to announce that Alive is a very, very, very good food supplement with regards to my hypertension. 3 weeks ago, it reads 140 over 90, 160 over 100, but now it is fantastic. Go back to very, very normal, 120 over 80. And my uric acid, this is my problem. It's very high. But it is also improving. From 9, it becomes 8. And the normal is 7.5. My cholesterol is also normal. And my prostate, before it's 1.63. In taking Alive, it becomes 1.49. Na-discover na meron po akong chronic leukemia dahil lumalaki po yung spleen ko hanggang sa namaga siya. Hanggang sa na-confine po ako ng ilang days. Kinailangan akong confine kasi kinailangan din ako i-bone marrow. Then after ng bone marrow, kailangan ko pang pang-chemotherapy. And nung time na yun, wala kaming pera kaya humingi kami na tulong sa barangay namin, sa kami talagang payment. Eh kaso kulang pa rin talaga yung panggastos. God gave me you. Since nung nag-take ako ng C24, gumanda yung pakiramdam ko, bumalik ang lakas ko, at itong katawan ko dati, sobrang payat ko talaga. As in, sobrang payat ko na nga, ang laki pa ng tiyan ko. Kumbaga, para akong malnourished, as in. I saw life empty, now it overflows like a river through my. Pinatake niya ako ng C24 3 times a day. Hanggang sa nag-decide ako na lumawas na lang ng ospital kasi lalaki lang yung bill namin doon. Although public lang yun. Alam ko lalaki pa rin kasi wala lang silang ginawa sa akin hindi. Laboratory, check ng BP, check ng dugo, kakausapin ng doktor, ganyan-ganyan. Ayun nga po, malaki po talaga na itulong sa akin ng C24 pati sa pamilya ko. Kaya po sa mga nagkaroon ng sakit kagaya ko, try niyo po mag-C24. So, nagpapasalamat po ako
sa ate ko na si Janice Villano at kay Konsehal Abel Marian. Then, at sa Team Flash Out, natulungan ako nito, Power. Meron ako dati, before is valvular disease. Nag-start ng valvular disease, karoon siya ng mga infection, karoon ng naging endocarditis, naghalo-halo na siya. Nagkaroon din ako ng edema, yung sa feet and ankle, yung kakaroon namamaga buong katawan ko, inamanas, pumuputok yung ugat ko sa paa. Di ako totally nakakalakad. Then yun yung ilang times akong nangyari sa akin yun, yung hindi ako nakalakad, hindi ako nakakabangon, hindi normally ang heartbeat, nagmamalfunction, dahil nga hindi siya yung properly, nagsishut yung ng blood circulation. 3 beses na ako nagkaroon ng angina attack. Yung first and second niya, sinabi na niya sa akin yung 5 to 7 years ang average life ko. So, hindi ko na iniintindi yung sinabi niya sa akin kung ano yung disease ko dahil mahirap. Hindi ko inintindi yung kung ano yung sakit ko. Kundi iniisip ko yung magagawa ko in 5 to 7 years. Dahil single mother ako ng time na yun. Kaya lahat ng yan sa akin, lahat ng pwede kong inumin, lahat ng nag-aalok sa akin. Hindi ko tinatanggihan. Lahat ini-intake ko. Kahit mahal siya, sinusubukan ko. Dahil kung ano yung makakabuti sa akin. Kaya nga nung inalok ako ng Alive, nakita ko yung mga ng isang pressure, yung mga napagaling. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Na kahit 3 times, ginawa akong 9 times. Yung inalang ko is yung kung may overdose. Nung malaman ko wala overdose, ginawa ko yung parang pagkain na hindi yung ideal intake. Kasi gusto kong gumaling eh. Pero yun nga yung naging sa akin ng Alive. Alam ko siya yung nakatulong sa akin na gumaling ako, doon ako nakaramdam ng lahat ng luwag sa katawan ko. Kasi pag natutulog ako, hindi ako nakadiretso. Talagang naka-incline ako, nakaupo lang ako. Hindi ako nakakatulog ng the whole night natulog ako dahil nahihirapan akong huminga. Meron akong oxygen, small personal oxygen. Na pag natutulog ako, nagigising ako dahil nahihirapan ako. Siguro once a week, gumagamit ako ng oxygen mga 4 to 6 times. Dahil lagi akong nahihirapan huminga. Tsaka konting, hindi ako marunong magpasensya. Lagi ako nakasigaw. Init ulo ko, pero nung nag-intake ako ng Alive, parang wala lang. Talagang maraming nabago din ako yung may init ulo ko, nakakatulog na ako ng dire-diretso, hindi ako nagigising. Natutuwa ako, kaya ngayon tuwa ko yung 1 week, yung na intake ko ng Alive, alam mo ba yun na, alam ko siya yung dinagdagan ko pa ng dinagdagan po. Isa po ako sa napagaling ng Complete. Yun po yung product ng Alliance in Motion Global. Actually, ang kapatid ko po ang nagsimulang gumamit nun. Nabulag po siya for several months, almost 6 months. So, nang ma-introduce sa kanya yung Complete, nag-try siya, 2 boxes lang ang ininom niya. Nakakapagtaka, nakakita ulit siya. And then, after po nun, February last year, na-diagnose po ako na mayroon akong breast cyst sa dalawa. At the same time, meron din na-diagnose din po na meron akong scoliosis. Bedridden po ako ng 5 months. And then sabi ko, kung napagaling yung kapatid ko, bakit hindi ko itry? Nag-decide po ako na mag-take ng Complete kasi talagang sobrang hirap na. Pakiramdam ko mamamatay na ako kasi parang may nakadagan sa dibdib ko. Every time paghihiga ako, so tuwing matutulog ako, nakaupo lang ako. Nakasandal lang ako sa sofa. Hindi na ako makakain, nahihilo ako. Yung tuhod ko parang wala na.
hindi ko kaya tumayo. Nang ma-diagnose po nila ako, sinabihan nila ako na magpa-opera para matanggal yung cyst. Takot po ako sa turok. So sabi ko, dediretso ko. Uminom po ako ng 3 capsules every 4 hours. And then after 3 weeks po, sinubukan ko maglakad kasi nabawasan yung pain. So hinahapo ako that time. After 3 weeks po, naglakad ako, nakaabot ako ng 3 blocks away from home. Pagkaraan po, after 5 weeks, nagsimula akong mag-bike. And then hanggang sa kasalukuyan po, dire-diretso po akong umiinom. Wala na po totally yung aking cyst. Hindi ko po alam kung paano natunaw yun, pero nawala po lahat ng pain. So yung middle bone ko po na sinabi ng doktor na namamaga noong February last year, na-prevent po yung paglala. So lahat ng pain na naramdaman ko, kung mararamdaman nyo lang yung sakit, parang hinihiwa yung likod ko mula sa batok ko hanggang sa dulo sa ilalim. Para siyang hinihiwa. So every time na huhugot ako ng paghinga ko, napakahirap para sa akin. So nung mag-take ako ng complete, lahat po nawala. So hanggang sa ngayon, dire-diretso po. Kaya lang ngayon magme-maintain na lang ako. Pag nawawala po yung complete, parang nanghihina ako. So hindi pwedeng mawala sa akin yun. Napaka-imposible na paniwalaan na ako nakabangon. Maraming hindi naniwala sa akin na ako'y gagaling pa. Salamat kay Lord na naging instrumento niya ang Alliance in Motion para makapagpagaling ng mga may sakit na tulad ko. Naka-ano na to eh. Pagka inulipit ng ganyan, nakalupi siya. Kung hindi siya inunat, hindi siya mauunat. Ngayon, naiunat ko na. Tsaka talagang na-stroke ako since 2002, September 22, 2002, naulit ng October 2003. Then, tung 2007, naulit na naman tung May. Ngayon, hindi ako nakakatayo. At ang kanang kamay ko hindi ko na isusulat. Then, ang pagsasalita ko na humal. Pero nung matagpuan ko si Mr. Arburo sa church namin, church ng Adventist, ay hindi niya sinabi sa akin ng Alive kung hindi yung tungkol sa anak niya, yung CD bibili ako. Pero tumawag siya sa amin, ang tungkol sa Alive ang nasabi niya. Yung umattend dito, so hindi naman ako makalakad. Sabi ko, excuse me po, kasi hindi po ako pwedeng pumunta dyan dahil sa hindi ako makalakad. Ngayon, anak ko na lang papupuntahin ko. Then, nung anak ko po pupunta rito, nanood siya ng seminar, dahil nakita niya maganda, bumili siya ng isang banig na Alive, tsaka ng coffee. Then, pinainom niya kami. Sabi niya, ma, uminom ka nito, tignan mo sa iyo. Alam niyo, nakakatatlong tablet pa lang ako. Nakita ko ang ganda. Tsaka pati lahat ng pakiramdam ko na hindi ayos sa katawan ko, naging masigla ako. 3 tablet lang. Ngayon sabi ng mister ko, siya hindi mo pa inom na basta ng Alive. Pero ngayon, pati anak ko, pati asawa ko, nagte-take ng Alive, pati pater ko. Sa diabetes, mga 2 weeks na uminom ako ng Alive bago nag-normal. Dati, 143. Then, 1 week, nagpatingin ako, 120. Then, nag-normalize ako, naging 95. Natakot ako. Kasi baka bumaba naman ang sugar kong masyado. Pero ngayon, okay na. Pati ang BP ko, naging dati 210/110. Dahil nga sa Alive, kaiinom ko siguro, bumaba. Naging 120/60. Kasi-check up ko lang. Kaya ngayon, nangangasa. Sabi niya, may makeup ka ba? Namumulay ang mukha mo. Sabi ko, wala ako, natural to. Dahil sa Alive. Kung mataas ang diabetes ko, hindi gagaling itong sugat kong ito. Akala ko, natatakot ako. Akala ko, hindi gagaling. Pero after 3 days, tuyo na siya. Kung may diabetes ako hindi gagaling ito. Pero ngayon, okay na. Tapos nagpa-x-ray ako. Dahil sumasakit ang libro nung una. Sabi nung doktor, naku, misis, wala ho. Palabiro yung doktor ko si Dr. Bautista. Ngayon, nung tignan niya ako, sabi niya, misis, wala na. Wala na akong bagay. Hindi ho, clear na clear. Wala kayong intindihin.
Pati ang ano nyo, wala rin. Eh, sabi ko, sa heart nyo, wala rin. Ika tayong makita, okay na kayo. Pero ngayon, pareho kami ng mister ko. Dati siyang maintenance niya, 4,000 a week. Ako, 3,000 plus. Wala na kaming iniinom na gamot. Kaya, vitamin na lang Alive. Nandali sa Alive, eto, buhay na buhay ako, nakakalakad na ako. Well, sa LRT, hanggang dito, naglakad lang kami ng anak ko. Dati hindi ako nakakalakad. Ngayon, talagang una sa lahat sa Panginoon Diyos, kinuro niya tong Alive sa amin. Una, user lang ako. Ngayon, member na ako ng Alive. Kumikita pa.